Alam natin na ang pag-ibig ay tungkol sa housing loan. Alam niyo rin ba na bukod dito ay marami pa rin ibang mga benefits na pwedeng makatulong sa inyo? So ngayon ituturo ko sa inyo kung ano-ano pa ang ibang mga benefits na pwedeng makatulong dito sa pag-ibig. Tara, umpisa na natin. Kung hindi pa kayo member ng Pag-ibig ay meron din tayong video kung paano tayo magre-register online for the first time. Lalagay ko po ang link na yan sa description. So unang-una, ano ba ang mga benepisyo ng pag-ibig? Ang pag-ibig contribution ay pinagsamang employee sa employer contribution. Okay? Kung kayo ay nagtatrabaho o employed, ang contribution nyo at ng inyong employer ay tag to 200 pesos. So para yan sa lahat ng mga sectors at mga government employees. Ano ang Pag-ibig Regular Savings Program? Ito ay ang inyong regular monthly contributions. Kung kayo ay nagtatrabaho o empleyado, your monthly savings is immediately doubled. Kamukha na nasabi natin kanina, 200 sa inyo at 200 sa employer. At ito rin ang nagbibigay sa inyo ng dividends annually. Okay? So meron yan dividend o dagdag sa inyong naiipon. Mas malaki ang inyong dividends o naiipon kung dadagdagan nyo ang inyong monthly Pag-ibig contributions. Okay, meron silang minimum pero pwede nyo rin pang taasan para mas malaki ang inyong makuhang dividend. Meron tayong dalawang paraan para sa inyong Pag-ibig contribution kung paano tayo magbabayad. Unang-una, over the counter. Pwede tayong pumunta sa mga accredited channels, kamukha ng mga Bayad Center, SM, Business Centers, M. Luwilier, EasyPay, at saka AUP. Okay? So, bukod dyan, meron pa rin silang online payment via GCash. Okay? So, kung meron kayong GCash, pwede kayo magbayad sa Pag-ibig. Ano-ano ba ang mga Pag-ibig programs? Yan ang iisa-isahin natin ngayon at ipapaliwanag. Okay, unang-unang Pag-ibig programs ay ang Pag-ibig Regular. Yan yung sinusunod ng ating gobyerno. Okay, number 2, ang Pag-ibig MP2. Ito naman ay isang program na voluntary savings. Okay. Kung kayo ay isang active o kaya ay former Pag-ibig members, pwede niyong madagdagan ang inyong ipon at dividends sa Pag-ibig MP. Yan, pwede kayo mag-enroll sa Pag-ibig Savings Program kahit kayo ay isang membro na ng regular savings member. And then lastly, ang MP2 has minimum savings amount. So minimum na 500 pesos ang kailangan savings natin sa MP. Ngayon, ano naman tungkol sa MP2 Pag-ibig Program? Okay, ito ay isang tax-free dividend. So kumikita ang inyong pera sa MP2 at tax-free, walang babawasin, walang tatanggalin na tax mula sa gobyerno. Okay? So these dividends are 70% of the Pag-ibig Fund's annual net income. Okay, so you can open an MP2 account via online or offline. So kahit online or offline, pwede rin po siya. Okay, yun po ang advantage ng MP2. Okay, so how to open Pag-ibig Loyalty Card? Ang Pag-ibig Loyalty Card Plus ay kung member kayo ng regular na Pag-ibig at ng MP2. Kaya meron na kayong Pag-ibig Loyalty Card Plus. So, paano tayo makakapag-apply dito? Complete sa Pag-ibig MP2 enrollment form. Ang enrollment form ay makukuha natin sa website ng Pag-ibig. Then, dumiretso lang kayo sa kahit saang branch sa Pag-ibig at isasabit nyo lang ang mga requirements. Okay, pwede kayo mag-apply. MP2 via online or offline channels. Ano naman ang Pag-ibig Home Equity Appreciation Loan o kaya HEAL ang tawag nila dyan. Ang HEAL o Pag-ibig Home Equity Appreciation Loan ay makakapanghiram kayo ng pera mula sa Pag-ibig based sa inyong home's net value. Okay, halimbawa nakapag-loan na kayo ng inyong housing loan and then gusto nyo magpa-improvement, magkaroon ng extension, o kaya capital for business, o kaya educational expenses, pwede rin po yan, travel and more. Yan po ang ino-offer ng Pag-ibig Home Equity Appreciation Loan. So, paano naman ang Pag-ibig Calamity? Ang calamity loan natin ay para sa mga members na madalas na tamaan ng mga kalamidad, katulad ng flood, fire, or any other disaster.
So, dito ay makakapanghiram tayo na hanggang 80% ng inyong total pag-ibig savings. Okay? So, pag qualified na kayo, hanggang 80% makukuha nyo. Ano naman ang pag-ibig multipurpose loan? So, bukod dyan doon sa mga emergency kanina na nabanggit natin, meron pa tayong multipurpose. Ito naman ay tungkol sa mga emergency funds or emergency na pangangailangan natin. Katulad ng medical expenses, capital for small business, tuition fee sa pag-aaral, at mga minor home improvements. Pwede rin pambayad sa mga credit card, utility, vacation, and more. Okay? Ganon din, makakapanghiram din kayo ng 80% ng pag-ibig. So ano naman ang provident benefits for senior citizen? Kita nyo, meron pang benefits para sa mga senior citizen. Okay, as a contributing member, you can get your pag-ibig savings upon retirement at age 60. So okay, may makukuha rin kayo rito na o hanggang age 65. Pwede nyo rin maklaim ang inyong provident benefits kung kayo ay 45 years old. Pero, your contributions must be equal to 20 years or 240 months to be eligible. Okay, dapat 20 months, 20 pwede nyo ma-avail ang inyong provident benefits at the age of 45. Okay, so bukod doon, meron din pag-ibig death benefits, kamukha ng CSS, no? Pero benefits. Okay, at least meron din po, ano? Okay? So, meron pa tayong mga ibang pag-ibig videos na pwede niyong panoorin, kamukha ng pag-ibig MP2, kung talagang gusto niyo siyang malaman ng gusto. Meron din po tayo na 500 pesos na pwede maging 1,000,000. Okay? Pangalawa, meron din tayong pag-ibig savings at bakit mas maganda kaysa sa bangko. Okay? Paliwanag ko na rin sa inyo yan dahil mas mataas po ang interest ng pag-ibig MP2. Okay? So panoorin yan at makakatulong po sa inyo. Paano mag-register online sa pag-ibig for the first time? So kailangan mag-register muna kayo bago nyo ma-avail ang iba pa nilang mga benefits. Okay? So pag-ibig calamity loan, yan, nabanggit din po natin yan kanina at kung ano-ano pa ang mga pwede nating ma-claim sa pag-ibig. Okay, so hanggang dito na lamang po at sana wag niyo na rin pong kakalimutan na mag-like, subscribe, and hit niyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming salamat.